So ano nga ba yan, Kent, yung sunod? Ito kay Robin Padilla tayo. Ano nga ba yan kay Robin Padilla? Ito mga kababayan, wag na kayo magalit mga kababayan ha. Pag sinabi nating Robin, alam ko kumukulo yun po yung dugo ninyo dito pag sinabi nating Robin eh. Ano nga ba na naman tong naisip ni Robin mga kababayan? Gusto na naman daw ipahamak si PBBM. Oo. Ito mga kababayan, gusto ko lang basahin itong sabi ni Robin. Naglabas kasi ng statement. Sabi dito sa Pilipinas Today, Robin Padilla ito galing sa Pilipinas Today. Ang nakalagay dito sa Pilipinas Today, tignan nyo ba, sa tingin nyo ba, hindi ito magdudulot ng kaguluhan? Sa tingin ba natin mga kababayan, hindi ba daw ito magdudulot ng kaguluhan kung may mangyari kay Digong sa loob ng kulungan sa Dahig? Basahin natin. Ito ang iginiit ni Senador Robin Hood Padilla sa kanyang Facebook post noong Martes, Hulyo 8 dahil sa pag-alala niya sa posibilidad na may mangyari umano hindi maganda kay dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakadetini ito sa International Criminal Court sa Dahig, sa Netherlands. Gamitin nyo rin ang taas ng pinag-aralan nyo, hindi yung taas ng ihi nyo. Dagdag pa ng senador sa kanyang post. Sa hiwalay na post, tinanong ni Padilla ang publiko, nais ba ninyo na magsakripisyo ang buhay ng dating Pangulo at magkahiwa-hiwalay na ang bansa? Nako mga kababayan, parang may balak atang bumuo na or gumawa ng people malware, mimol malware itong si Binoy. Parang nagbabalak yatang mag-mimol malware. Kasi ang sabi niya, sa hiwalay na post, tinanong ni Padilla ang publiko, nais ba ninyo na magsakripisyo ang buhay ng dating Pangulo at magkahiwa-hiwalay na ang bansa? Nako. So bakit? Ano ba mangyari kung magkahiwa-hiwalay ang bansa? So anong balak mo, Robin? Ihiwalay mo ang Mindanao sa Luzon at hiwalay nyo ang Luzon sa Visayas? Bakit, Robin? Nakasiguro ba kayo na lahat ng tao suporta kay Digong? Hindi nyo nga napuno yung grandstand. Naku mga kababayan. Sabi ni Binoy, kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin nyo ba hindi ito magdudulot ng kaguluhan sa Pilipinas? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung may mangyari man kay Digong sa ICC, sa madaling salita, kung mamatay man si Digong, wala namang kaming pakialam. Bakit? Ito lang ang gusto ko na masabi bilang ordinaryong Pilipino, bilang isang vlogger. Kung mamatay po si Digong or mabuhay man si Digong ng 1,000 years old, hindi po yan nakakatulong sa pagbili ko ng bigas. Diba? Yun ang totoo. Kung si Digong ba abutin ng 1,000 years old, mumura ba ang bilihin ng bigas? Kung si Digong ba abutin ng 1,000 years old, tutulungan ba niya ako pambili ko ng lalaki? Hindi naman Tidi ko, maraming salamat po. Diba? Ganun lang kasimple. Kayo mga DDS, ito isipin ninyo, kapag ugaling Robin ang gayahin ninyo, lahat kayo pare-pareho. Sa DDS nga kayo kahit nga daw si Laban si Robin, amoy Digong siya. Amoy Duterte. Pero nung kamakailan lang, may gustong sumilab sa kanya, naghigpit ng security. Natakot pala. Wala ka. Sabi kasi, kahit si Laban nyo ako ngayon, amoy Duterte ako. May gustong sumilab, naghigpit ng security. Sir Noel Sikat, Miguel, shoutout po. Sabi niya kapag may mangyari daw kay Digong sa Dahig o mamatay si Digong, magdudulot daw ng kaguluhan sa Pilipinas. Sa tingin nyo ba hindi magdudulot? Alam mo, sa totoo lang, Senator Robin, ako bilang Pilipino, kahit sabihin ko, halimbawa ako ngayon DDS. Kahit ako ngayon DDS, hindi ko po pagurin ang sarili ko. Halimbawa, DDS ako, supporter ni Digong, supporter mo. Tapos ngayon namatay si Digong sa Dahig, tapos ang trabaho ko call center agent. Halimbawa, call center ako. Sa tingin mo, Senator Robin, absinan ko yung trabaho ko na 800 a day?
para sasali ako't mangkigulo doon at sasama sa rally ninyo, babumbahin ako ng teargas, bumbahin ako ng water cannon ng bumbero, babatutahin ako ng kapulisan, ipagpalit ko yung 800 pesos per day ko na sahod sa call center, kaysa sa sasama ako sa inyo doon. Mapapagod ako, masasaktan ako, ikakamatay ko pa doon. Hindi, alam ko naman po na ang DDS, kahit ang utak niyan ay IQ pusa, no? Mga utak pusa lang ang lakas niyan na kayang abutin ng utak ng mga DDS. Hindi po tanga ang DDS. Bakit? Tulad dito, may nanonood sa akin dyan 100 DDS, 7 na lang matira niyan pagkatapos ng live ko. Yung 93 dyan, mawawala at magigising. Bakit? Sino ba namang hindi magigising sa sasabihin ko? Kapag namatay daw si Digong, magkakagulo daw at magagalit daw ang mga DDS, sabi ni Binoy. Sa tingin nyo, hindi magkakagulo. Sino namang DDS na tanga-tanga? Hindi nyo, ito isipin mo isipin ninyo. Hindi lang kay Senator Robin Padilla, pati na rin sa mga DDS na nanonood sa akin. Ma'am Chai Chair, mega love shoutout po. Pati sa mga nanonood sa akin. Tanungin ko kayo. Alin ang unahin ninyo? Yung batutahin kayo? Bumbahin kayo ng water cannon ng bumbero, hagisan kayo ng teargas, mabaril kayo, o magtrabaho kayo para sa pangkain nyo pagkabukas? Diba? Hindi, actually naniniwala po ako na ang DDS, kahit ang utak niyan ay 50 lang ang IQ, meron pa po yung 5% sa 50 IQ nila na hindi sila tanga. Di ba? Oo, nagtrabaho ka construction worker. Ang sahod mo 350 a day. May 2 kang anak maliit, may high school kang pinapaaral, may asawa kang bungangira, chismusa, palingkera, at walang trabaho. Tinalamon mo lang pagkagabi, iyut-iyutin mo lang. Ipagpalit mo yung sahod mong 350, babatutahin ka, babarilin ka, kasi DDS ka. Pagpapalit mo yung gabi-gabi mong maiyot, kung nabugbog ka doon, makakaiyot ka pa? Di na. Hindi mo na makita yung 3 mong anak. Kung ako, magtrabaho na lang ako, kasi si Digong, kahit abutan pa ng 1,000 years old yan, kahit makauwi pa yan sa Pilipinas, hindi po ikakayaman ng construction worker na DDS yan. At higit sa lahat, Senator Robin Padilla, wala pong DDS na maghasik ng lagim at wala pong DDS na mag-produce or bubuo ng gulo, kasi alam nila na kapag gumulo, magdi-declared si Marcos ng martial law, mas lalong tatagal ang termino ni Marcos at talagang mamamatay na lang sila sa kakaantay, hindi pa maging presidente si Sara. Kung lahat ng DDS pareho sa utak ni Robin, wala, hindi maging presidente si Sara. Bakit? Paano kung bukas si Digong mamatay na? Tas gugulo ang Pilipinas. Sa tingin ninyo, hindi mag-declare si Marcos ng martial law? Guluhin, try ninyong guluhin. Subukan ninyong lusubin yung Malacanang. Doon kayo sa Mindiola dumaan, tapos punta kayo doon sa Quinta Market sa Quiapo banda, lusubin nyo yung Malacanang. Tignan natin kung si Sara Duterte ay maging presidente pa yan, at kung mag-declared na naman si Marcos ng 20 years martial law, magngangahan na naman yung mga DDS. Baka si Robin hindi na makatakbo ng senador ulit yan, kasi alam ko sa sunod hindi naman nanalo yan. Gawin ninyo, subukan ninyo. Bakit hindi nyo subukan ngayon habang buhay pa si Digong? Di ba? Yun lang naman. Ako, hindi ko kayo kino-convince kasi hindi naman ako DDS. China-challenge ko kayo. Di ba ang mga DDS matalino, tayo daw ay bobo? Di ba mga matatapang kayo? Bumuo kayo ng grupo, lusubin ninyo yung Malacanang. Tignan natin kung makauwi pa kayong buhay. Tignan natin kung hindi kayo pilay na uuwi. Di ba? Hindi nyo ba iniisip? Alam nyo, sa totoo lang, akala siguro ni Robin, no, na parang langaw lang si PBBM, na pag tinaboy mong ganyan, lilipad. Hindi po langaw si PBBM. Kayo yung mga langaw na nakatungtong lang kay Digong, naging Digong na din kayo.
Tandaan ninyo, hindi si PBBM Langaw na kapag pinalo mo ng tela or pamalo, lumilipad takot. Try niyong lusubin yung Malacanang. Try niyong manggulo. Yeah? Try ninyong bumuo, mag-people power kayo. Tignan natin kung hanggang saan yung lakas ng DDS. Di ba? Puro kayo mando, puro kayo salita. Gawin ninyo. Ako, wala namang problema sa akin kung mag-martial law sa hindi. Hindi naman ako lumabag sa batas. Sumuporta naman ako sa presidente. Hindi naman ako nagsabi doon na si PBBM bangag. Hindi naman si PBBM adik ang sinabi. Mga DDS lang naman nagsabi nun. Sige nga, lusubin ninyo. Tignan natin kung anong kahinatnan ng paglusob ninyo. Ma'am Jazz, maraming salamat sa 1,000 yen super sticker. Thank you so much. Diba? Ganun lang kasimple. Instead, baka maawa pa si PBBM, pauwiin si Digong kasi malapit nang mamatay, konti na, isang utot na lang, hindi na nga tumitigas ang titi, kay mamamatay na nga. Baka sakali, payagan ni PBBM, house arrest, hanggang sa mamatay, doon na sa bahay niya. Kung ganyan kayo, tinitrigger ninyo ang gobyerno, tinatakot ninyo ang gobyerno, at naturingan pa kayong mga public servant at mga opisyali sa gobyerno, tapos ganyan kayo. Sa tingin ninyo, si PBBM walang utak? Huwag niyong idaan sa mga, akala ninyo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig, hindi magkakagulo. Sa tingin ninyo, hindi magkakagulo. Di guluhin ninyo. Sanay na po kami. Sanay na kaming mga Pilipino na ginugulo ng mga DDS ang Pilipinas. Kasi lahat naman na nanggugulo, puro DDS. Bakit? May narinig ba kayo dyan ng dilawan at pinklawan ng gugulo? May narinig ba kayo dyan ng mga loyalistang nanggugulo? Wala. DDS lang. Sanay na kami. Buhin ninyo. Parang ulan ba? Yung pag-ulan, binuo nyo, buhawi yan. Kung ulan-ulan lang, pisik-pisik lang, kitoy-kitoy lang yun, walang mangyari. Guluhin ninyo. Hindi Nang malaman natin kung anong consequences ng panggugulo ninyo. Nakita nyo naman kung anong consequences ng pagmumura ni Sara. Di napahamak sila. Hindi Mas lalong nagipit. Mas lalong nahihirapan yung power nila ngayon ng mga Duterte dahil sa katigasan ng ulo ni Sara. Nakita nyo yung consequences? Guluhin ninyo. Hindi Ganun lang naman kasimple. Di ba DDS kayo, marami kayo? Guluhin ninyo. Ako, matutuwa talaga ako pag mag-martial law. Bakit? Yung mga vlogger dyan, yung mga gumaganong-ganon yung mata, kintab ang noo, gumaganong-ganon, subukan yung mga fake news. Kung hindi ba kayo, kung naalala ninyo kung paano tinorture noon, meron pa nga mga nire-rip daw di umano ng martial law. Alam nyo, yung sinabi nila na AGK or War on Drugs ni Digong, mas matindi ang martial law kaysa sa War on Drugs. Sa martial law, pag hindi ka sumunod, batuta, bartolina, palo ang abutin mo. Sa martial law ni Digong, yung silent martial law niya na War on Drugs, pinipili lang yon. Sa martial law, konting mali mo, good luck na lang sa'yo. Hindi Yan. Ay, Diyos mio, Marimar. Ito, mga kababayan, tapos na tayo dyan. Sasabi ni Binoy na kung anuman ang mangyari kay Digong sa dahig, sa tingin nyo ba daw hindi magkakagulo? Di guluhin ninyo. Libre naman. Ma'am Norma Doro, maraming salamat po. Thank you so much sa yung super sticker. Thank you so much po. So ito na, mga kababayan, yung sunod. Ano nga ba yung sunod? Ito. Si Cayetano. Ano nga ba? Itong kay Cayetano, mga kababayan. 8,000 live viewers. Ayun, like po tayo, mga kababayan. Pantay po natin yung like. Sa 8,000 live viewers, like po tayo. Para mag-proceed na tayo dito kay Cayetano. Ano nga ba yung kay Cayetano na ang sabi? Naghain ng resolusyon si Cayetano para pauwiin daw si Digong at house arrest daw. Ito, mga kababayan, may ads lang.
Naghain ng Senate resolution si Senator Alan Peter Cayetano kahapon para hilingin ng house arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nakakulong sa International Criminal Court o ICC. Batay sa resolusyon ng senador, hiling niyang ilagay sa house arrest si FPRRD sa Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands